Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video na ito pag-uusapan natin ang dalawang major development sa military world. Una, ang Philippine Navy at ang paggamit ng Unmanned Aerial Systems o UAS na naggaling sa isang barko ng Jose Rizal class, at pangalawa, ang lumalaking cooperation ng China at Russia sa gitna ng napipintong US strike laban sa Iran. I'll take you through both stories, provide context, and give analysis na swak sa defense interests mo. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa Philippine Navy. May mga reports recently na may isang Philippine Navy UAS na na-launch mula sa barko ng Jose Rizal class frigate. Ito ay isang Scan Eagle drone na bahagi ng Naval Air Warfare Force ng Philippine Navy, isang malaking hakbang sa modernisasyon ng Philippine Fleet sa area ng maritime domain awareness. Pero bago doon, let's look back kung ano ba talaga ang Scan Eagle at bakit ito mahalaga. Ano ang Scan Eagle? Ang Scan Eagle ay isang Unmanned Aerial System, UAS, na gawa ng Boeing subsidiary Inseeto. Ito ay maliit, fixed-wing drone na may long endurance capability, above 20 hours sa flight, at kaya mag-carry ng electro-optical at infrared sensors na pwedeng gamitin for reconnaissance, surveillance, at maritime patrol missions. Ang Philippine Navy ay tumanggap ng 8 na Scan Eagle drones, kasama ang 2 launchers at ground control station, mula sa United States sa pamamagitan ng Maritime Security Initiative Program. Ito ay formally accepted noong ika-25 ng Nobyembre taong 2020 sa Naval Base Heracleo Alano, Cavite. Paano ito ginagamit? Ang Scan Eagle ay kayang i-launch gamit ang pneumatic catapult at mari-recover gamit ang skyhook system, kaya hindi kailangan ng malaking runway. Ito ay ideal para sa mga barko na walang helicopter deck or kung kailangan ng mabilisang launch for surveillance sorties. Ang purpose: surveillance, maritime patrol, at ISR, which stands for Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance. Dahil sa range at long endurance nito, kaya nitong bantayan ang mga malalayong bahagi ng ating exclusive economic zone para sa pagmonito sa fishing fleets, foreign warships, insidente sa WPS, at mga iba pang maritime threats. Noong 2022, ang Maritime Unmanned Aerial Reconnaissance Squadron 71, MUARS-71, ay nag-conclude ng kanilang training at unang nag-deploy ng Alpha Flight with Scan Eagle drones para sa missions kasama ang NO, isang historical moment for PN Aviation. Ang squadron ay binubuo ng mga espesyal na trained officers at maintenance crew na pwedeng mag-operate ng system for surveillance tasks. Kahit hindi ito frontline combat fighter drone, dahil sa endurance at autonomous capability nito, pinapahayag nito ang capability ng PN na mag-extend ng kanilang situational awareness beyond visual horizons. Ang bagong balita ngayon ay may Scan Eagle UAS na lumilipad galing sa barko ng Jose Rizal class frigate. Though walang official release kung anong mission, pero normal na practice ito para sa surveillance task habang nakapatrol ang warship sa EEZ o disputed waters. Ito ay strategic development dahil mas mapapalawak ang reach ng naval assets natin at mapapabilis ang reaksyon sa mga emerging threats. Bakit importante ito? Sa panahon ngayon, ang West Philippine Sea ay isang hotspot ng geopolitical friction. Ang paggamit ng UAS ay nagbibigay ng advantage sa real-time situational awareness, extended maritime coverage, lower risk sa lives of personnel, cost-effective intelligence gathering. Compared to manned helicopters or aircrafts, ang drones tulad ng Scan Eagle ay mas mura i-operate at kayang manatili sa air for mahabang oras. Isa pang trend na dapat bantayan ay ang bagong sightings ng VTOL drone sa BRP Raja Sulaiman, isa sa mga bagong OPVAS ng Philippine Navy. Although hindi pa official ang mga model nito, ang mga VTOL-type drones ay mas versatile dahil kayang mag-take-off at mag-land vertical mula sa smaller decks ng patrol vessels, isang malaking plus para sa maritime domain awareness missions. Ito ay nagbibigay ng picture na hindi lang Scan Eagle ang pinapakinabangan ng PN.
May potential expansion patungo sa mixed UAS fleet na kinabibilangan ng fixed-wing at VTOL drones para sa mas wide spectrum ng missions. Ngayon, lumipat naman tayo sa international front. Habang lumalaki ang tension sa pagitan ng US at Iran, may mga reports na China at Russia ay nakikihalubilo sa Iran sa joint naval exercises sa Sea of Oman at Northern Indian Ocean bilang bahagi ng strategic cooperation habang may threat of massive US air and naval strike. Ano ang pinag-uusapan na drills? According to state media reports, ang tatlong bansa, China, Russia, at Iran, ay mag-conduct ng mga joint military drills na tinawag na Security Belt 2025 o Marine Security Belt. Ang focus ng drills ay naval coordination, maritime security, joint operations training. Ang mga exercises na ito ay nagtatampok ng simulated maritime attacks, joint search and rescue operations, vessel inspections, at iba pang combined military maneuvers para patatagin ang cooperation nila. Bakit nangyayari ito? Ang backdrop nito ay ang heightened tension sa Middle East dahil sa potensyal na US air at naval strike batay sa mga escalations with Iran. Sa ganitong sitwasyon, ang alliance o coordination sa pagitan ng Iran, China at Russia ay nagiging isang clear message sa kanilang shared geopolitical interests. Ang China at Russia ay parehong may vested interests sa stability ng oil sea route sa Indian Ocean at Gulf of Oman, sa counterbalancing Western military influence, sa strengthening of multipolar world order. Ang ganitong military cooperation ay hindi na bago, pero ang frequency at scope ng drills ay lumalaki, lalo na sa context ng regional security at global power competition. Ano ang implications sa US at its allies? May mga defense analysts na nagsasabing ang ganitong cooperation ay nagbibigay ng strategic buffer para sa Iran against unilateral US military action. Ito rin ay nagpapakita ng willingness ng China at Russia na ipakita military presence at interoperability kasama ang Iran, na historically ay nakasanction at isolated sa Western security framework. From the US perspective, ang pagdaraos ng trilateral military drills ay maaaring tingnan bilang form of deterrence, signal of shared interests by global powers against Western dominance. May ilang pundits na nagsasabing pinalalaki nito ang risk sa miscalculation or defense escalation sa region, especially kung may active conflict scenario involving US forces. Ano ang nangyari sa past drills? Sa previous editions ng Marine Security Belt exercises, ang participation ng warships, support vessels, at kahit helicopters ay naobserbahan na malaki ang role ng China's guided missile destroyers at Russia's surface assets. Ito ay bahagi ng trend ng deeper military cooperation, hindi lang sa naval drills kundi pati joint operational training at exchange of strategic intents. So paano natin is-synthesize ang dalawang kwento na ito? Sa domestic front, ang Philippine Navy ay nag-level up sa maritime domain awareness and reconnaissance gamit ang UAS tulad ng Scan Eagle at potential integration ng VTOL drones. Ito ay isang magandang sign na ang Navy ay hindi natutulog sa modernization efforts at patuloy na naghahanap ng technology edge kahit sa ilalim ng limited defense budget. Sa international front, ang paglutang ng China at Russia sa gitna ng escalating tensions involving Iran versus US shows na ang global military landscape ay nagbabago. Ang mga strategic partnerships gaya ng trilateral naval drills ay nagiging tool para mag-project military presence at support sa mukha ng potential conflict scenarios. Ang dalawang developments ay nagpapakita ng isang reality sa modern military affairs, hindi lang traditional platforms ang importante, drones, partnership, at geopolitical diplomacy ay naging bahagi na ng strategic calculus natin.